Good evening, everyone. Dito ko na lang pipindutin to, sir. High-tech na ngayon, ah. Maganda nga. Tuloy po sa bawat isa. Ako po yung nagagalak na may mga bago. Wala po kayo name tag. Ginagawa pa po. Anyway, welcome po sa inyo, sa mga first-timer at sa mga inuugat na. Welcome pa rin. Last week, we talked about the discipline sa pagpaplano. So, right now, ang pag-uusapan natin, katulad ng sinabi ko, ay replanning. So, ito po ay series ng planning. So, yung buong September po namin, doon sa mga bago, pinag-usapan po namin sa buong isang buwan ay patungkol sa pagpaplano. Kung paano ba natin paplanuhin yung pagkawasak ng gobyerno. Patay. Pa-delete na lang. Ang gulo kasi nila. Parang gusto ng mga bata at yung mga bata yun, nakisali na, no? Sila na nagkakaroon ng problema. Pero, katulad ng sabi ko, katulad ng nangyayari sa gobyerno natin ngayon, dahil hindi maayos yung pagpaplano, magulo. Kung yung negosyo ninyo, kung mga ginagawa ninyo ay walang pagpaplano, talagang magiging magulo. That's why we need to plan. No? That's the most important thing, lalo na sa pagnenegosyo. If you don't plan, if you fail to plan, you plan to fail. So tonight, we're going to talk about this wonderful message. Okay? Streams in the desert. The power of replanning. Okay, so when the map no longer works, yan yung pinopoint natin. Ano ba gagawin mo pag yung plano mo ay hindi na gumagana? Kung nagninegosyo ka, tapos may maganda kang plano, tapos di katagalan, naramdaman mo parang walang kwenta yung plano mo, hindi pala maganda, anong gagawin mo? Okay? Some of us came into business this year or last year. Tapos hanggang ngayon, yung plano nila, yung mga nakaraang taon, ay yung pa rin yung ginagawa nila. But the road is shifting. The business world has shifted. Nagbabago yan. The economy has shifted. Katulad ngayon, 500,000 na lang pwedeng withdrawin. Less than pa nga, di ba? Dahil sa nangyayaring flood control issue, mahirap na mag-withdraw sa bangko. O anong gagawin mo? Pag negosyante ka, mahirapan ka, di ba? So, you need to replan. Kung dati, puro cash yung ginagawa mo, you replan. Even the season of your life, change. So, ang problema, you're still walking dun sa same plan na ginawa mo last time. Tapos frustrated ka, tapos sabihin mo, it's not working. Anong gagawin ko? So wala ka ng choice. You need to replan. Kaya pag-uusapan natin ngayong gabi, gaano kahalaga yung pag-re-replan. You have plan, and then hindi nag-work, you replan. Okay? I'm going to tell you today that you are not failing. Your plan is just outdated. Okay? God is not absent. He's inviting you to replan with Him. Right. Parang mas feel ko, sir, yung pinipindot na lang. Medyo mahirap yung ganito. Baka meron kayo. So, sabi dito, we're going to read this verse. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. So, madaming beses na natin itong tinalakay last time, yung verse na to, pero gusto kong paalalahanan kayo na lahat tayo ay may kakayanang magplano. Napakahalagang magplano. At tayo ay pinagpaplano ng Diyos. Hindi tayo gusto ng Diyos na para bang umasa lang
pinagpaplano ka ng Diyos. Pero ang pinaka-importante, maisip natin na si God pa rin yung nag-i-establish ng steps natin. Katulad ng sinabi ko last time sa mga teaching natin dito, may plano yung Diyos sa'yo, alam niya yung purpose niya kung bakit ka nabuhay, pero hindi siya magpaplano para sa buhay mo. Gusto kong ulitin yan. Hindi siya magpaplano para sa buhay niyo. Thank you. Ikaw pa rin yung magpaplano at hinahayaan kanyang magplano. Basahin natin yan. In their hearts, humans plan their course. Tayo yung nagpaplano ng gagawin natin, but the Lord establishes their steps. Nagpaplano tayo, dapat tayo yung magplano, napakalinaw nun. Pero hindi ibig sabihin walang plano yung Diyos, pero gusto niyang magplano ka. Tapos i-establish niya yung plano mo nang naaayon dun sa purpose na gusto niya para sa buhay mo. 'Di ba? Minsan gusto mo doctor pero hindi naman yun yung gusto ni Lord sa'yo. Gusto pala ni Lord maging may-ari ka ng isang pinakamalaking ospital. 'Di ba? I-establish niyo yun. Bibigyan ka lang niya ng idea paano maging doktor pero hindi ka niya papagraduatein. Tapos baliw-baliw ka na. Gusto ko maging doktor eh. Hindi pala yung pagdodoktor yung gusto ni Lord. Gusto ni Lord, ikaw yung magmay-ari ng pinakamaganda, pinakamagaling, di ba? Pinakamaayos na serbisyong ospital dito sa buong mundo. So, yun yung sinasabi dito. Si Lord pa rin yung nag-establish. Plan is not lack of faith. Planning is faith in action. Okay? Para bang sinasabi mo pag ikaw ay nagpaplano, Lord, I believe you gave me a mind to think. Binigyan mo ko, nananampalataya ako, binigyan mo ko ng isipan para mag-isip at wisdom para pumili at your spirit will guide me sa mga steps na gagawin ko. That's planning, di ba? So, can you shout this? Replan. 1, 2, 3, go. Parang, kailangan nyo na bang pakainin kayo? Mamaya pa yun, 10 pa yun. 1, 2, 3. Yun. Parang may nabulunan na. Isa pa. 1, 2, 3, go. Replan. Kailangan natin mag-replan. Okay? Ito yung talagang pinaka-importanteng lesson sa planning. No? Napakadaling magplano pero if you don't know how to replan, you will be frustrated and most likely baka ma-depress ka pag di mo alam paano mag-replan. Okay? For example, yung piloto, yung captain ng eroplano, merong destinasyon yung eroplano, pero yung captain, pag nagkaroon ng problema, nakasalubong sila ng bagyo nang hindi inaasahan, anong ginagawa niya? Pinapabagsak niya na yung airplane? Ha? So, wag mong gagawin yan sa plano mo. Kung alam mo kung saan ka pupunta, kung nakikita mo yung vision mo na malinaw na balang araw magiging successful ka, mga 10 beses ka lang nakasalubong ng bagyo, gusto mo nang pabagsakin yung eroplanong dala-dala mo. Di ba? Hindi. Ang ginagawa ng piloto ay chine-check niya yung engine kung okay, chine-check niya yung kabuuan ng eroplano, tapos magre-reroute siya. Pero parehas pa rin yung pupuntahan nila. Tama? So, just like that, it's replanning. Hindi na same nung dadaanan, babaguhin na yung daan, pero doon pa rin papunta. Okay, so, let's set the mood. Some of you buried a dream because it failed once, or twice, or thrice. Di ba? Kinalimutan mo na yung pangarap mo kasi mga ilang beses nang nag-fail yung plano mo. Some of you are living on old blueprints while God is calling you into a new season. Na parang palabas yan eh. Parang series lang yan. May new season na. 'Di ba? Doon sa unang season, parang kawawang-kawawa yung bida. Pero sa second season, ikaw naman yung nang-aapi. Ganon? Hindi. Ang sinasabi ko lang, magiging maganda rin sa susunod na season. Yung nangyayari doon sa bida. Hindi laging maganda, 'di ba? Pangit yung story eh.
Pangit yung storya nun. So, some of you think you've wasted years, you've wasted your time, your energy, but nothing is wasted. Wala. When you take the lessons and replan with God, walang sayang. Kung kukunin mo yung mga lesson dun sa mga failures mo, tapos magpaplano ka na naaayon sa Diyos. Nang kasama siya. Yun yung napakaganda. So, itong message natin ngayon, sasabihin ko sa inyo, stop crying over what didn't work and start planning for what will work. Okay? So, my map, yan yung lesson ko kanina. Yan, my map is changing, but my God is guiding. So, I have, ilang points ba to? 6 points? Let's talk about 6 points. Napakaganda nito. Medyo mahaba to kasi this is pinagkasya ko yung tatlong natitirang series natin, ay part ng series eh. 6 kasi yung planning series namin. Tinatry ko siya na nakaraang araw pa na pagkasyahin sa isang, kasi last na linggo na lang to ngayong buwan. Okay? Pinagkasya ko yung 3 topic sa isang topic lang, kaya medyo mahaba to. Pagpasensya nyo na ako, pero pipilitin kong bilisan. Ha? Point number 1, ano daw sabi? Stop crying, the night is over. Oh, ano ibig sabihin ko dyan? No, para bang sinasabi ko dyan na may umagang darating. May pag-asa. Stop crying doesn't mean ignore your pain. Hindi ko sinasabing baliwalain mo yung sakit ng pagkakamali mo o ng mga mali mong plano sa buhay. It means don't let yesterday's tears drown tomorrow's strategy. Huwag mong hayaan na malunod sa iyak mo sa nangyari sa'yo last time yung susunod mong mga plano. No? Kailangan mo mag-replan. The night is over, the day has come, and it's time to rise, replan, and build with God. Sabi dito sa Isaiah 60, verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Anong ibig sabihin yan? Bumangon daw at magliwanag tayo. Diba? Minsan parang ang dilim na yun. Minsan nagdidilim na rin yung paningin nyo pag nakikita nyo yung mga taong naging rason kung ba't kayo bumagsak eh. Diba? Pero, kailangan magliwanag tayo, bumangon tayo. Dahil dumating na yung liwanag na nanggagaling sa Diyos. Okay? Yung pag-asa ang ibig sabihin ko dyan. So, listen. Stop crying, the night is over. This is the day of streams in the desert. Ibig sabihin ng stream. Yung stream, batis. Yung streams. 2 batis. Di madaming batis. Hindi lang isa. Kasi makakita ka ng batis sa desert, it's impossible. Pero yung magkaroon ka ng madaming batis, para daig mo pa yung ilog dyan. Di ba? So, can you say this? Change. Because God is changing things. Binabago niya yung mga bagay. Hindi ko sinasabing binabago niya yung purpose niya. Yung plan ng Diyos, yung purpose, nananatili yon. Pero may mga bagay na magbabago kasi para sa ikagaganda rin ng buhay mo. Okay? So, this year, start again. But this time, don't just start. Replan with God. Start again, but don't just start. Replan with God. So most likely, marami kang beses nagplano eh. Pero baka hindi siya kasama. Tama. So this time, you replan with God. You replan with Him. Iba. Madaming plano akong ginawa sa buhay ko, hindi ko siya kasama. Ginamit ko lang yung talino ko, pero hindi ko ginamit yung talino niya na nababasa sa Biblia.
So, this time, you start again. But don't just start, you replan with God. Okay? Kung magkakaroon ka ng business partner, sinong business partner mo? Yung pinakabobo o yung pinakamatalino? Gawing business partner si God. Magplano ka kasama siya. Amen? Palakpakan natin yung Diyos. Failure is not the end. It's feedback. The past gives you data for a better plan. Don't repeat an old plan that didn't work. Replan with new wisdom. Where can you get the wisdom? From God. You read His words. You read the Bible. You read the law. You read the principles of His kingdom. Amen? Okay, so, halimbawa, naalala nyo ba si Thomas Edison? Siya yung nag-imbento ng electric fan. Bumbilya. Tinitingnan ko lang kung kilala nyo siya. Baka ibang Thomas Edison yung kilala nyo. May Thomas Edison din kasi akong kilala. Classmate nung kaibigan ko. Thomas Edison din daw yung pangalan. Sobrang ganda. Pero yun, ang inimbento nun, kalokohan. Etong si Thomas Edison, siya yung nag-invento ng light bulb. You know how many failures yung nangyari sa kanya? 1,009? 1,009. Tama ba ako? 1,009 failures or 1,000? 9. Parang 10,000 attorney. Parang ganun, no? Sobrang dami. Bahala kayo, isipin nyo na lang yun. Yung baka nga 100, sumuko ka na eh. Itong si Thomas Edison, antindi, Bakit? Hindi siya sumuko. Alam nyo ba yung word na ginamit niya? Yung sentence na sinabi niya? Sabi niya, I didn't fail. Wow. Ang tibay mo, Thomas. You didn't fail? Almost 10,000. 10,000 yata yun. Pwede nagkakamali. Search nyo. Binibigyan ko kayo ng chance mag-search. Ano sabi niya? I didn't fail. I found 1,000 ways that didn't work. Sorry. Your failure isn't a tombstone. It's a blueprint update. Wow. Learn, adjust, plan again. Hindi yan yung kamatayan ng dreams mo, ng vision mo, yung failure mo. Kaya tombstone, yun yung tinatakip pag namamatay, di ba? Yan ay blueprint. Updated na blueprint. Okay? Pag nag-fail ka, i-update mo yung, di ba? Sa mga IT, may mga tech business, di ba? Ayan si Kevin. Di ba sa IT, pag nagkamali ka, nagkaroon ng bug, i-debug mo lang naman. Magre-replan ka lang. Yung blueprint mo, i-update mo lang, mali yung code na ginamit mo eh. Anong gagawin mo? Ayusin mo yung code. Tama iyan? So, point number 2. 2 things you can't escape. Sorry, ba't ganun? Lumampas na? Yun. 2 things you can't escape. Time and change. This is kumbaga parang hindi mo ito matatakasan. Magbabago talaga yan. Lilipas yan. Parehas yan. Sabi dito sa Psalms 90:12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Isa tong panalangin na turuan tayo ng Diyos na pahalagahan at bilangin ang ating mga araw dahil maikli lang ang buhay. No? Maraming nagsasayang ng oras. So don't waste your time, don't waste your life. It's very maikse para sayangin. Okay? Pag naalala natin na limitado lang yung oras, mas magiging matalino tayo. Tama? Gagawa tayo ng mga tamang desisyon sa buhay.
malalaman mo na hindi mo na kailangan pumunta sa bar para mag-inom, hindi mo na kailangan mambabae, hindi mo na kailangan gumawa ng mga bagay na hindi naman sasapul dun sa ginugol mo sa buhay. Ang problema kung ang goal mo ay pagkawasak ng buhay mo, baka yun yung gagawin mo. Pero, ba't ka nga ba maninigarilyo? Kung ang goal mo magkaroon ng legacy. Kaya, wala kang makikita mga successful na tao naninigarilyo. Sayangin mo lang buhay mo eh. Ako na nagsasabi sa inyo yan. Kasi alam mo magkakasakit ka. Para bang sasabihin mo na magninegosyo ako para ipagamot yung sarili ko. That's your goal? Mali. Di ba? So, the only constant in life are time and change. Hindi yan mawawala. Walang patid. Di nagbabago. Okay? Time and change. Yung dalawang yan. So, time is passing whether you plan or not. Change is coming whether you prepare or not. So, anong gagawin mo? You need to plan. Para hindi masayang yung oras at maka-adjust ka sa mga pagbabago. Planning insight. If you don't master time and plan for change, life will plan for you and you may not like where it takes you. Hindi mo magugustuhan kung saan ka dadalhin. Balang araw sasabihin mo, you have a lot of regrets in life. Bakit nga ba kasi hindi ko to ginawa ng bata ako? Yung kailan matanda ako, tsaka nagaganito, nahihirapan na ako. See? So, you need to plan for change and master time. That's why yung mga successful na tao, they use other people's time. And then, papasok mo dun yung leveraging. Okay? So, sorry. It's like yung change, yung life, yung buhay natin, yung time, tsaka yung change. Para bang escalator yan na pababa. Tapos ang goal mo umakyat. Eh walang escalator na paakyat, puro pababa. Parang ganun yung buhay. Gusto kong ma-imagine nyo, yung buhay natin, para yung escalator na pababa, walang pataas, pero ang goal mo umakyat. Kung hindi ka aakyat intentionally, dadaling ka nito pababa. So what do you want? Be intentional. Replan. Plan. Replan. Be prepared. Are you with me? Okay. So, point number 3. God is the Lord of seasons. Plan with His time. Okay? Sabi dito sa Genesis 8:22, as long as the earth endures, habang nandiyan pa daw yung earth, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hindi daw hihinto. Mananatili yung mga yan. Ibig sabihin, there's always a season. Habang nandito yung mundo, habang existing pa, yung season hindi magbabago. Hindi mawawala. Laging merong pagbabago. Okay? Sabi dito sa Daniel 2:21, He changes times and seasons. Siya, yung tinutukoy. He deposes kings and raises up others. Siya daw yung nagtatanggal, siya din yung naglalagay. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Next verse. Ecclesiastes 3:1. Ang sabi diyan, this is a time for everything. There is a time for everything. Meron daw kapanahunan lahat ng bagay. There's always a season for everything. And season for every activity under the heavens. So God is the Lord of season. Maybe last season may have been night for you, or maybe a nightmare. Bangungot. But night is not permanent. Magigising ka din. Huwag ka lang kumain ng madami, tas matutulog ka. Akit yung acid mo, patay ka talaga. Mag-ingat ka din.
Pero laging may umaga. Darating ang umaga, di matanaw ang pag-ay. Negative pala yung kantang yun. Ba't ko ba kinanta yun? Anyway, sa madaling salita, hindi naman mananatili yung gabi. Di ba? Huwag ka lang sa North Pole kasi matagal yung gabi doon. Lipat ka ng bansa. Punta ka dito sa Philippines. Araw-araw nagkakaroon ng umaga, nagkakaroon ng gabi. Di ba? So, new season is equals to new plan. Planning insight. Seasons change. Your plan must adapt. That's why you need to replan. The plan that worked in winter won't work in spring. Seek God for a fresh blueprint. Amen? Amen. Halimbawa, yung farmer. Di ba? Yung farmer, hindi nila ginagamit yung parehas na plano sa winter and harvest. Magkaiba yung planong ginagawa nila. Sa pagtatanim, tsaka sa pag-aani. They study the soil, the season, and plants accordingly. Pag hindi pa time para magtanim, o kung hindi ka marunong magtanim, di ba? Kung kailan ka lang trip magtanim, magtatanim ka, tapos di mo inaral yung season, yari ka, malulugi ka lang. Yung mga farmer, magagaling yan. Alam nila kung kailan tagbagyo, alam nila kung kailan wag magtatanim. Di ba? Naiintindihan niyo naman siguro ako. Okay. Your 2024 plan may not fit 2025. Replan for the new season God has opened. So next year, 2026, most likely baka yung plano mo ngayong taon hindi na effective. So you replan. Okay? Okay? Okay. So, point number 4. The weather report from heaven. Prepare for new beginnings. May bagong simula na hinahanda yung Diyos. Okay? Parang ulat ng panahon na galing sa langit. Sinasabi niya, tapos na ang dating ng bagyo. Wala nang bagyong darating. Di ba? Parang sinasabi ko sa inyo, pag kasama niyo si Lord, ang sinasabi niya, pag nagre-replan ka kasama niya, wala nang bagyo. Wala nang bagyo. Maaliwalas na. Hataw. So, there's always a new beginning. Tapos na ang bagyo. Sisikat din ang araw. May rainbow din na lalabas. Okay? Sabi dito sa Isaiah 43:19, See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams. Kita mo na? Galing pala sa Bible yung streams in the wasteland. Kaya madaming batis. Ipapakita niya sa'yo. Sinasabi ng Diyos na gumagawa siya ng bago at kamanghamanghang mga bagay sa buhay natin. Kahit sa gitna ng tigang o tagtuyot, na para bang walang pag-asa, di ba? Siya ay gumagawa ng daan at nagdadala ng saganang daloy ng pagpapala sa bawat isa. Okay? May bagong simula at pag-asa mula sa Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon. Ito yung heaven's forecast. Last year, storms and setbacks. This year, blue skies, new beginnings, and fresh opportunities. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Planning insight. Prophecy requires preparation. If God says, I'm doing a new thing, you must write a new plan to walk into it. Okay, sabi yan sa Habakkuk. Mamaya basahin natin ulit. Okay? My illustration is this.
Noah didn't just, ano ba ko niyan? Ayan, Noah didn't just receive a promise of rain. He drew plans for an ark, meaning prophecy plus planning is equals to survival and success. Parang napaka-imposibleng gumawa ng napakalaking ark nung panahon na yun, ano? Pero si Lord pa rin yung gumawa. Kaya hindi pinasok ng ulan yung ark, no? So, let's move. Point number 5. 3 promises God releases as you replan. Ito daw yung makakamit mo. Ito yung pinapromise ng Diyos. Sabi dyan, number 1, providential change. God steps in when plans hit limits. Halimbawa, para bang pag-checkmate ka na. Wala ka na talagang plano na magagawa. Yung providential change. Ibig sabihin yan, providence. Yung Diyos na yung magpapalakad. Diyos na yung gagawa. Naintindihan? Katulad sinabi ko kay Noah's Ark, it's impossible na tumagal ng 40 days ng sobrang lakas na bagyo yung ark. Alam niyo kung bakit nangyari na hindi lumubog yung ark? Kasi it's a providential change. Inayos na maaari ng Diyos yung arka na hindi papasukin ng ulan at ng baha. So, kung wala ka nang move, always remember, the king always has a move. Hindi ka machi-checkmate. Lagi siyang may move. Okay? So, sabi dito sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Tandaan niyo yan. No? Pero, ito bang verse na to contradicted to dun sa binasa natin kanina? Sa Proverbs 16:9? Hindi. Actually, it's a confirmation. 'Di ba sabi dun sa Proverbs 16:9, ang tao ay sa puso ng tao maraming plano, pero yung Diyos pa rin yung nag-i-establish ng steps natin. Bakit? The Lord's purpose that prevails. Amen? Okay. So, kahit sobrang dami mong plano, tapos checkmate ka na, wala na eh. Lord, wala na akong mauutangan. Yun yung solution mo eh. Wala na ako, Lord, mauutangan. Si Lord gagawa ng paraan. Di ba? May kakatok sa sa pintuan mo. No? Tapos pagbukas mo, walang tao, tapos may nakalagay 1,000,000 sa baba. Ganun ba yun? Nakamaleta, tapos nakalagay doon, DPWH. Ano ba kayo? Lagi niyo silang binibira. Akala niyo naman mas magaling kayo sa kanila. Baka pag binigyan kayo ng 15 billion na project, makalimutan yung nagbi-business talk tayo dito, ha? Witness protection program na lang tayo. Okay, so do what you can. Then watch God move beyond your blueprint. Okay, gawin mo lahat ng pinaka-the best na pwede mong gawin, pinakamaganda mong plano, tapos hayaan mo yung Diyos dun sa mga bagay na imposible. Katulad ng sinasabi ko last time, it seems impossible na maging bilyonaryo ka. Tama? Parang imposible yun, boss. Para hindi pumasok sa hinagap ng isipan ko, magiging bilyonaryo ako eh. Kaya nga yung planning is faith in action. You need to plan. Paano ka pupunta doon? It seems impossible, pero the Lord will provide all your needs. Lalo na kung alam niya yung puso mo, hindi naman pang makasarili yung goal mo. Kaya last time pinag-usapan natin yun, di ba? Check your motives.
Kasi kung mali yung motives mo, hindi talaga susuportahan ng Diyos yan. Halimbawa, yung anak mo, yung anak mo, nagpaplano siya, Dad, gusto kong maging pinakamayaman dito sa Pilipinas. Wow, good, good, very good. May aayaw ba nun? Pero Dad, there's one thing na gusto kong negosyo eh. Magtitinda ako ng drugs. What do you think? Anong gagawin mo? Susuporta mo pa rin ba siya? Hindi anak, hindi yan. Sasabihin mo sa anak mo, mali yung negosyong itatayo mo, tuturuan kita. O kaya si Lord, tuturuan ka. Para maging, yung kung ano yung goal mo. Diba? Pero always check your motives. Bakit gusto mo maging milyonaryo? Para malipusta ng iba? Para magyabang? That's your goal? Is that your goal? I tell you, hindi magiging successful. Most likely, baka maging successful ka dun sa gusto mo pero hindi mo kasama si Lord. Sino kasama mo? Bahala ka. For example, meron example dyan eh. Israel at the Red Sea. No bridge, no boat. Alam niyo ba istorya nito? Ano nangyari? Nahati. It's impossible. It's a miracle. Wala nang daan. Sabi ng mga Israelita, mamamatay na tayo. Sabi ni Moses, wait lang. May tungkod ako dito. Ginanon niyo. Sabi ni Lord eh. Ano nangyari? Nahati. Gusto ko mangyari yun minsan eh. Pag may baha, Pastor na, inuunahan mo ako eh. Kukunin ko yung tungkod ni Moses, hahanapin ko yun sa Israel. Tapos gagamitin ko yun dito sa pag may bagyo. Pag may baga, gaganunin ko yung mga baps. Bahala kayo dyan. Number 2. Ito yung promise niya, part ng promise niya, divine beginnings. God births new ideas and assignments. Okay? Sabi diyan sa Isaiah 48, 6-7, you have heard these things. Look at them all. Will you not admit them? From now, I will tell you of new things. Of hidden things unknown to you. Hindi mo pa alam. Bibigyan kita ng panibagong mga bagay, may sasabihin ako sa iyo, na hindi mo pa alam. They are created now and not long ago. You have not heard of them before today. So you cannot say, yes, I knew of them. Alam ko na yan, Lord, eh. Hindi ko lang naisip na nakaraan eh. You will boast. Kaya may mga pagkakataon na bigla-bigla na lang may naisip ka. It's not from you. The ability and power is from the Lord. Your wisdom, your knowledge, your capacity to do is from the Lord. Sabi yan, di ba? Di ba? Sa Deuteronomy. So, hindi na ako tatalon, baka tumagal pa eh. So, sinasabi ng Diyos na may mga bagong bagay siyang ginagawa at ipinapahayag ngayon sa'yo. Mga lihim na hindi pa natin nalalaman dati. Okay? So, pag may business idea ka, it's not from you. Hindi yan dahil magaling ka. It's from the Lord. God can drop fresh strategy. Meron ba ako niyan? Ay, sorry, hindi ko na-adjust God can drop fresh strategy in your planning room, business, ministry, and career. Meron siyang bagong strategy yung ipapakita sa'yo. Okay? Halimbawa, yung idol natin sa tech industry, si Steve Jobs, di ba? Alam niyo saan niya plinano yung negosyo niya? Sa garage ng bahay ng tatay niya. Pero ni-reshape nitong idea na to yung mundo. Ginamit si Steve Jobs ni Lord. Most likely kasi nagagamit naman sa maayos yung iPhone eh. Nagagamit sa mas maganda yun. For me. Nasa tao lang naman yung kung paano ginagamit ng mali, ng masama yung phone. Pero ngayon, sobrang ganda walang virus. Diba?
it reshapes the world. Expect divine downloads. Okay, sino? Ano yan? Number 3, transformation. Not tweaks, hindi konting pagbabago lang, total turnaround. When we heard this transformation, kita natin dyan yung, ano yung ginagamit nung sa butterfly, para mula siya sa uod, metamorphosis, di ba? Total change eh. Ang pangit-pangit nung caterpillar, tapos pag naging cocoon na siya, cocoon ba tawag doon? Pag lumabas siya, napakagandang butterfly. It's like that. Gagamitin ko lang to pero hindi naman to tungkol sa negosyo. Pero the Lord will change you. The Lord will change you. Even your mind. He will refresh everything. Sabi dito sa Romans 12:2, this is not a business verse. No, yung konteksto nito ay hindi naman tungkol sa pagninegosyo, pero gusto ko itong gamitin para makita nyo na babaguhin ka ng Diyos. Pati yung nilalakaran mo, babaguhin. Sabi nga ni Pastor Nick kanina sa preaching niya sa church, yung mga kaibigan niya dati, kahit na hindi niya sinasabing born again Christian siya, or Christian siya, mananampalataya siya ni Kristo, nakikita yung evidence. 'Di ba? Hindi ka sumasama sa amin mag-inom, hindi ka na ng chichiks, 'di ba? 'Di ba, pastor? So nagtataka yung mga kaibigan niya, kaya sabi niya, born again Christian ka na siguro. Believer ka na siguro ni Christ, ano? Lagi mo kasi binabanggit, verse na hindi na mura eh. 'Di ba? The Lord will change you. Sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Okay? So, kung iniisip mong magiging contractor ka pa, tapos ikaw naman yung sasalo ng mga project nila Diskaya, bahala sa buhay mo. Kung sana kung contractor ka, tapos hindi ka aayon dun sa sistema nila dun sa loob. Pero lahat naman yan sila eh. Most likely, mga 20 to 30% lang yung pumasok kila Diskaya. The rest, nandun sa mga politiko, sa mga engineers, sa mga nasa taas. I don't know. Wala akong pinapangalanan, Daddy. Wala. Wala nang project kasi 20 to 30% na lang matitira sa kanila. Anong pipiliin nila? Wala na lang project. Tama, hindi ka rin mababatuan. Sabi nga ni Mayor Magalong, papatayan ka ng gripo. Ibig sabihin, wala nang magpo-flow ng mga project sa'yo. Di ba? So, do not conform. Huwag nyo na isipin maging contractor pa. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay? Sabi dyan, no? Transformed by the renewing of your mind. Siguro baka yung mga strategy mo dati pang makamundo. Ibig sabihin, hindi kasama si Lord. Ngayon, yung plano mo sa susunod, dapat kasama na si Lord. Tinatamaan tayong lahat dito. Wala namang malinis. 'Di ba? Minsan, kumukompromiso ka talaga. O kaya ngayon, dapat magkaroon ka na ng pagbabago ng isipan. Ha? Magbago na kayo. Magbayad na kayo ng BIR nyo. Anong hirap. Pa-delete na lang nito yung portion na to. O kaya mute mo na lang. Yung oras. Sige, tapusin ko na. When you renew your plan, God can renew your life. Amen? So, Joseph went from prisoner to a prime minister. Di ba? Mula sa pagiging prisoner, si Joseph the Dreamer, naging prime minister, second in command ng Egypt. He can change. He can renew your life. Renew your plan. Amen? Pag si Lord na yung gumalaw, huwag ka na magtatanong, Lord, ba't mo ako kinulong? Hindi nagtanong si Joseph, wala ko nabasa. Binugbog siya ng mga kapatid niya, itinapon siya dun sa hanggang gusto siguro siya mamatay dun sa balon. Diba? Tapos binenta siya, ginawa siyang alipin. Hindi siya nagtatanong kay Lord.
he stick to the plan. Alam ko, Lord, yung plano mo papunta dun sa gusto mong papuntahan ko eh. Diba? Your purpose will prevail. Hindi siya nagtanong. Nakulong siya, pinagbintangan siya, ano yun na, inahalay niya yung asawa ni Potiphar, yung official ng Egypt, tapos kinulong siya, tapos dun sa kulungan, sabi niya, hindi pa rin ako malulungkot. Masaya pa rin ako dito. Ginagawa pa rin niya yung trabaho niya. Hanggang sa na-discover siya ni Pharaoh. Diba? Hindi siya nagreklamo. So, from prisoner to prime minister. Point number 6. Your part. How to replan with God. So, paano? Oo nga, yun nga yung tanong. Skip natin to. Hindi ko na pag... Sabi sa Habakkuk 2:2, most likely nagagawa mo naman. Hindi nga lang lagi. Sabi diyan, and the Lord answered me and said, write the vision, if you have vision, make it plain upon tablets or tables, that he may run that readeth it. Kung sino man yung makakabasa nito, kaya niyang lakaran yung plano mo. Kaya last time pinag-usapan natin yung standard operating procedure ng mga kumpanya. Natsambahan nila yon. Kaya down the line, kayang gawin yung trabaho dun sa ginugol mong plano. Ano ba yung nabivision mo? Yung nabivision ko, yung company ko, magiging pinakamaganda yung serbisyo sa lahat ng nagtitinda ng marijuana. Hindi. Gusto ko na yung patawanin. Mamaya sabihin niya, siguro ito si boss, nagtitinda ng marijuana. Hindi. Hindi ako, pero may ituturo ako si... joke. Kung meron kang ginugol, may vision ka, may nakikita ka sa future mo, di ba? Sulat mo paano ka makakarating doon. Tapos kung kumpanya man to, kung ano yung plano mo doon sa kumpanya, isulat mo, lagyan mo ng sistema, yun eh. Para kung sino man yung babasa, papabasa mo. Ito yung tao mo, di ba? Ito. Kahit na paulit-ulitin mo pang sabihin sa kanya, yung gusto mo mangyari, ikaw nga nakakalimutan yun. Tama, mali. Ikaw nga nakakalimutan mo rin minsan. Ano nga ba yung sagot ko pag ganito yung tanong ng kliyente? So, pag plinano mo, nilagyan mo ng step-by-step procedure kung paano maa-achieve yung ginugol mo, the best service in the world. Halimbawa, airport yung gusto mo, di ba? Pagsakay pa lang nung mga passenger sa eroplano, talagang binibigyan mo na ng para bang, lalagyan mo na ng hash, ano man tawag din yung garland ba yun? Basta yun. Bibigyan mo na ng biscuit, bibigyan mo pa ng drinks, pag upo pa lang, tapos kakamustahin mo na, okay po ba kayo dito? Sabihin niyo lang po kami kung hindi po maganda yung nararamdaman niyo sa eroplano, ililipat po namin kayo sa panibagong eroplano. Di ba? Yung ganon. So, pero dapat isulat. Kaya nga again, nung nagtrabaho ako sa Jollibee, iba. Lahat ng kilos namin doon, nasa libro. Sino dito nagtrabaho sa fast food? Nakita nyo ba yon yung pag tinuturuan pa lang kayo, lahat nasa libro, nasa papel, paano magbabas, paano mo, yung standard ng pagbabas, kasi pag nagbabas ka, spray ka lang, tapos punasan mo ng ganun. Sa Jollibee, kailangan, una, pataas, tapos pakaliwa, tapos pababa. Sabi ko, pati ba naman yung pagpupunas? May standard procedure pa, may araw-araw pa. Iba. O, tingnan mo naman yung Jollibee ngayon. See? Ha? Naisip niyo ba yun? Kailan mo ginawa yun sa negosyo mo? Baka wala ka niyan. Oh, you do that. Eh, sinasabi ko lang naman. Inuulit ko lang yung last time kasi maraming bago eh. Baka hindi nyo ginagawa.
Hey, ikaw din mismo, paano mo tinuturuan yung mga tao mo? Dapat meron kang handbook ng series ng training. Kung ikaw ay magsasalita, paano mo sila imo-motivate? Hindi, basta mag-motivate ako. Hindi, hayaan mo na. Basta kung ano na lang sasabihin ko doon. Sobrang galing mo naman. Maisip mo lahat. Pag kinabahan ka, wala eh. Hindi mo na maisip yung mga bagay-bagay eh. Sinusubukan ko rin yung dati, pero nauutal ka talaga eh. Tapos marami kang gustong sabihin na hindi mo nasabi. Tapos pagkatas ng talk mo, sabi, hindi ko nasabi yung ano, no? Sayang, hindi ko nasabi ito. Mas maganda sana kung nasabi ko. Yun nga eh, magkakaroon ka na lagi ng regrets if you don't plan. Kaya, hindi ako nagtutok dito ng walang binabasa. Kasi hindi ko masasabi lahat. It's the same. Itong ginagawa natin business talk, pinagpaplanuhan ko to, yung series nito, pinagpaplanuhan ko na maigi. It's the same. So, for all aspect of your life, you need to plan. Lalo na kung nagninegosyo kayo. You need to plan. You write the plan. Don't just plan. Write. Okay, so, sige, tuloy na natin. Meron pala ako dito. Number 1, review. What worked, what failed, what changed. Alamin niyo kung ano yung nag-work, ano yung hindi, at ano yung nagbago. Hindi na to trend eh. So, hindi na okay. Di ba? Kaya napakalaga yung KPI. Key Performance Indicator. No? Kahit sa sarili mo, kahit sa ang aspeto ng life mo, dapat may Key Performance Indicator ka. Kung yung performance mo ba bilang CEO, bilang owner, ay maayos pa, i-check mo, magpa-comment ka sa mga empleyado mo, huwag ka masasaktan. Okay lang yun. Ang problema tayo, ayaw natin magpa-correct, feeling natin tayo tama lagi. Gawa ka ng ng mga bagay na para ma-improve ka, kung kaya mo lang naman. 'Di ba? Kung hindi, yung tipong nagpaganong katas nung binasa mo, magagalit ka. Sino nagsulat nito? Hanapin! Palagyan mo ng pangalan sa susunod para alam mo kung sino yung ninira sa akin dito. Ha? Ang problema, wala 'di ba? Wala tayong ganun. Ikaw mismo, hindi ka mag-improve. Why? Hindi mo ini-evaluate yung sarili mo. Kaya mo ba evaluate yung sarili mo? Ang lagi mo nakikita yung tama mo eh. Hindi mo nakikita yung mali mo eh. Di ba? So, the good thing is the Bible will tell you how to be transformed. The principle of the Bible will transform you as if you apply. As if you meditate. Kung hindi rin naman, biyari ka talaga. Balang araw, sobrang successful mo nga sa pera, sira naman yung reputasyon mo, pangit naman yung tingin sa'yo ng mga tao mo, hindi ka naman maganda. Pinapanalangin ng lahat ng empleyado mong mamatay ka na. Mapalitan na to. Naintindihan niyo ako? So that's not success. That's not, ano yun? Failure yun. Ultimate failure yun. Why? Gusto ng tao, mamatay ka na eh. Pag nilibing ka, walang pupunta. Lahat sila nagsasaya. Lahat sila nasa party. Yes, patay si boss. Review. What worked, what failed, what changed. Realign. Sorry. Nandun na pala. Realign. Realign. Match every goal to God's word and your current season. Kaya napakahalaga nitong business talk kasi most of us, feeling natin napakahirap intindihin ng Bible. Kaya may taong mga pinili si Lord para mag-explain. Thank you sa pagpiling sa akin. Self-proclaim no. Hindi, kahit pa paano, gusto ko naman i-share. Yun naman yung binigay ni Lord sa mga taong nag-aaral. Ang tinuturo ni Lord, share the gospel, share the word to the world. Kaya ito yung ginagawa niyang passion namin, magturo. No? So, realign. Number 3, rewrite. Don't patch the old plan. Write a clear, fresh vision. Number 4, resource. Build the team, tools, and habits your new plan
needs. Okay? So, kuha ka ng resources. Number 5, release. Pray, trust, and move with faith. So, illustration. Si Nehemiah, intusan ng Diyos na i-rebuild yung Jerusalem. No? Kung hindi nyo alam yung, i-search nyo na lang si Nehemiah. Siya yung nag-rebuild ng Jerusalem. No? Siya ay nag-survey, linano niya, nag-gather siya ng resources, at pumili siya ng mga taong gagawa. Okay? Prayer plus planning is equals to breakthrough. Final declaration. Tapos na po ako. Lord, I receive providential change. I welcome divine beginnings. I embrace total transformation, and I will plan with you. Blue skies after storms, streams in deserts, highways where there were no roads, sudden breakthrough I couldn't qualify for. Sabi dito sa Psalms 126, 1-3. When the Lord restored the fortune of Zion, we were like those who dreamed. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Kung paanong ibinalik ng Diyos yung kasaganahan at kalayaan ng Zion para daw itong isang panaginip dahil sa sobrang saya. Yun yung sinasabi dyan sa verse na yan. Ha? Sobrang galak. Napuno ng halakhak at awit ng papuri ang kanilang mga bibig. Ibig sabihin, when the Lord restored you, maybe in the season of nightmare, kung sa tingin mo yung panahon na to, this month or last few months, talagang nasa panahon ka ng pagkabigo, na mahirap yung nangyayari sa buhay mo, yung para bang natataranta ka na, anong gagawin ko sa susunod na mga buwan? Pag hindi pa rin naging maayos tong flow ng negosyo ko, kung hindi pa rin maging maayos yung nangyayari sa buhay ko, sobra ka ng na-anxiety, natatakot ka na sa darating ng mga panahon, kung yan yung nararamdaman mo, remember this verse. Bibigyan ka ng restoration ng Diyos na hindi mo inaasahan. Palakpakan natin si Lord. Call to action. The night is over. I'm replanning my future. Blue skies ahead. I'm ready with a plan. Isipin mo to. Kung nandun ka sa panahon na para bang may bagyo, dapat ang nasa isip mo, titila rin ang ulan. You plan. Para pag nakita mo na yung blue skies, you work. Amen? Amen. Declare these words. God is changing my season. I'm changing my strategy. Streams in the desert, my replanning starts now. We're done. Palakpakan natin ang Diyos. I hope you learn. Pwede siguro ako magpatanong kahit isa. Isa lang. Do you have any question? One question only. Tapos let's have a break. Question. Ay magtatanong po ba dyan? Titor daw. Ano suki ko to eh.
Sir Tor, alam mo na, huwag masyado mahirap. Tatagal tayo. Boss K, madali lang to. Siyempre po, may mga plan tayo, tapos di ba nag-fail. Tapos parang during that planning, then it was a success. And eventually it failed. Then it creates trauma to you. Then sometimes God gave you a vision and a massive vision, but sometimes parang it's hard for you to execute it because parang there's a trauma in the past that parang may something changed inside of you eh. Parang ganun yung ano. So parang you start to also parang doubt or ano. So very timely talaga yung ano yung topic kasi parang tama yung ano mga encouragement ni God na we should plan with God. But sometimes yun nga, it's hard because may past trauma na doon sa mga failures that for sure maraming experience dito, Boss K, yung fail. Yeah, so how you parang go back to parang yung confidence where parang kang unstoppable and alam mo yun, great again to start. Something like that. May verse sa Bible. Sabi dyan sa James 2:7. James 2:7. Sorry, mali. 17. Always remember that verse. Sabi diyan, nakita niyo na? James 2:17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Again, wala naman taong hindi nagdududa. Each and every one of us has doubts. That's why we need the principles of the Bible. And we need to believe that it's true. And that's faith. Without you taking action, it's not a real faith. It's a dead faith. If you don't plan, if you don't replan, and replan, and start over and over and over again. Kung hindi mo gagawin yun lagi, para bang sinasabi mong hindi ka nananampalataya sa Diyos. So, it's a challenge to the doubters. Kung sino man yung mga nagdududa, yun yung challenge sa inyo ng Diyos. Mananampalataya ka pa rin ba? O patuloy kang magdududa? Anong gagawin mo? Faith without action is dead. That's why you plan. Planning is faith in ulit. Planning, 1, 2, 3, go. Planning is faith in action. Palakpakan natin. Nasagot ko ba, Sir Tor? So, thank you sa time nyo. Let's eat.